yung tsaa nila dito ay mainit. Malamang. Appetizer pa lang tayo, guys. Harap. Sarap. Nabusog ka ba? Mas lalo ko natandaan yung nakaraan natin. Ayun. Nasabi ko na ba sa'yo na mahal na mahal kita? Mahal. Yan, welcome sa bagong episode ng Crave & Company. At pag ako nakikita nyo, alam nyo na plant-based o vegan episode na naman to. At nandito tayo ngayon sa Veggie Delight. Dito sa Markham, meron din silang isang branch sa Toronto, no? Isa to sa mga subok na go-to ko para sa aking mga kine-crave. And of course, meron tayong company ngayon. Kasama ko ang aking ex-girlfriend. Dito pa talaga nasa Toronto. Way back in high school, si Andy. Ayan. Mag-hi ka naman. Hi. Kaya dinala kita dito kasi alam ko mahilig ka sa pagkain. Sa pagkain. Kaya vegan o carnivore, go ka. Hoping ako na matikman mo ay yung Lion's Mane na barbecue nila. Yung vegan version ng Lion's Mane. Ang Lion's Mane is mushroom, di ba? Na alam natin, marami daw mga benepisyo yan para sa utak. And then, ang isa rin dito, yung dumpling. Isa to sa mga comfort food na go-to ko. Alam mo yan, di ba? Na lagi akong bumibili niyan. Ikaw, ano ba ang gusto mo orderin dito? Try natin kung anong masarap. Okay din matikman kasi pwede nating i-try sa bahay. Lulutuin. Oh, tama. Para tipid din, na. By the way, siguro mga 11 years na ako. 11 years na ako na strictly vegan. Kaya pag meron tayo mga restaurant na ganito, accessible, talaga tinetake advantage natin. At nagiging suki tayo. So, ang in-order ko ngayon, dumpling na vegan. Meron din tayong kanin. Diba? Ang paborito mo. At of course, yun nga ang Lion's Mane na parang skewer. Okay. Yun ang curious ako. So, tara na. Simulan na natin. Order na tayo. Ayun, nandyan na ang pagkain. Again, meron tayong fried rice, vegan. So, pinatanggal yung itlog. And then, meron tayong mushroom dumpling. And then, eto, ang gusto kong ma-share talaga sa'yo, ang Lion's Mane. And ang Lion's Mane kasi, mushroom. And ang sabi nila talaga, isa tong special na mushroom kasi nakakapagpaano ng utak sa memory, focus, mga ganyan. Si Andy kasi magaling magluto. Yun. Kaya gusto ko minsan ma-reverse engineer yung mga kinakain para, malaman natin kung ano. And yun nga, para masubukan. Okay, kanin. Diba? Yan. Harap. Para siyang talagang legit na sa Chinese restaurant na mga fried rice. So, para sa hindi vegan, Papasa siya. Papasa siya. Okay. Yun kasi ang minsan pag may mga lumalabas ako at meron akong kasama ng mga hindi naman vegan, isang importante yan. Ayoko naman minsan na ako lang yung nag-e-enjoy. Tignan natin to. Ang hilig ko sa dumpling kasi, may mga frozen section. May binibili ako na mura, ang sarap, pero sobrang grabe ang processing. Diba? Pinsan makakaubos ako, magkakagout ka eh. Baka grabe sa sodium. So, eto, pakita natin kung anong itsura. May greens, may carrots, I think ito na yung mushroom, no? Tama. So, totoong pagkain. Kasi, ikukumpara ko yan sa binibili ko na frozen. Pag binuksan mo, parang white lang na blender eh. Gusto ko yung feeling ng wrapper niya, malambot. Parang may pagka-chewy. And yung feeling naman niya, masarap siya kahit gulay. Nagko-complement yung sauce. So, ang sarap nung texture nung wrapper. So, definitely, mas organic yung lasa niya.
kumpara dun sa nabibili ko. Di ba? Na quality talaga. Tsaka mas siksik yung feeling niya. Oo. Ayun. So, wow. Ito, subukan na natin itong lion's mane na mushroom. Anong amoy? Unang-una. May pagkaamoy, ano siya, Indian spice. I think cumin. I think cumin siya. May cumin? Oo. Pero ang isa kasing kakaiba sa lion's mane, yung texture niya, kadalasan sa mga plant-based, ito yung go-to kasi namimimik niya yung pagka... Meaty. Parang yung texture ng ano. Crunchy siya. Tapos para talaga siyang karne. Oh. Crispy on the outside and malambot. Para sa hindi vegan, na first time mo kumain, okay naman. Okay naman siya. Una, akala ko barbecue. So, parang deep fried pala siya. Parang kumakain ka ng taba. Na, may parang ganong texture siya. Mas lalo ko natandaan yung yung nakaraan natin. Ayun. May 30, 2009. Ano yun? Grabe naman yung memory mo. Kasi- Hindi ko maalala yung lion's mane. Kasi doon tayo kinasal. Ay, may gana, di ba? Oh, nasabi ko na ba sa'yo na mahal kita? Mahal. Yan ang epekto ng lion's mane talaga eh, no? Sharp. Eh sa'yo, magsalita ka. Ano? Sabi mo masarap eh. Ngayon, natikman mo lahat, sa tingin mo ba may pag-asa na ma-recreate mo to sa bahay? Oo, ang dali lang. Kasi for example, itong fried rice, magigisa ka lang, like carrots, bell pepper, pwede mo ding lagyan ng like cilantro or kung gusto mong may ibang pang added flavor. Ito namang dumpling, masarap siya pero kakaiba talaga yung ginamit nilang wrapper. And eto naman, kasi meron tayong lion's mane. Actually, first time kong nakatikim ng lion's mane, masarap siya. Yung texture niya, para talaga siyang meat. And yung the way na pagkaluto niya, crispy, para talaga siyang meat talaga. Pero yung paano mo siya gagawin, yung hindi ko lang alam. Siguro pwede kong research kung paano yung procedure para maging ganyan yung texture niya. Kasi sobrang lambot din. Oo, maski dinip fry, no? Oo. Parang yung loob parang malambot. Crispy sa labas, tapos sa loob, tama yung pagluto niya. Okay. Yun, thank you sa pagsama. 'Di ba? Sana kahit paano no na nabusog ka. So dito lang sa Veggie Delight, hindi talaga siya vegan restaurant. So vegetarian restaurant siya. Maraming mga vegan options, pero kailangan mo lang i-specify. So katulad yan, napakadami pa dito masasarap na mga dumpling, pero hindi vegan. So meron lang siyang dalawang option. Ito pinili ko. Itong lugar na to actually, parang ito na lang ang bumubuhay dito sa plasang to eh. Diba? Na I think, kasi ang aga pa lang, madami nang kumakain. nasa mga typical na plaza siya dito sa borderline Markham, Toronto, sa malapit sa Pacific Mall, sa Warden and Steeles area. Masarap, savory, very fair ang presyo at very cozy naman. Kita na naman yung Tsaka maganda yung ambience. tama. So, ayan ang episode natin, Craven Company. Tapusin na muna namin to at magkita-kita tayo next time.